sa bahay kasi marami nang ang sumasakit sa katawan. Ano pang susunod na nangyayari sa katawan ninyo? Mahina na ang panunaw kasi lumiliit ang mga space ng bituka. Kaya nangyayari ay hindi matunawan. Okay. Yung gusto nyong kainin nung kayo bata ay hindi nyo na makain. Okay. So ngayon, pag hindi pa mahilig uminom ng tubig, ay nagkaka-constipation. Natigas ang dumi. Kaya kalimitan naman sa na edad, ayaw uminom ng tubig. Takot sa tubig, ayaw ding maligo. Nako, ayan. Yan ang nangyayari. Yung bato natin ay hindi nagaanong mahusay sa paglinis ng dumi. Kaya nahihirapan ng magpigil ng pag-ihi at pagdumi. Mamaya wag kayong bigla sa pagsasayaw ninyo. Ay nako, delikado. Alam nyo, meron kaming madre itong, kasi palibasa ako'y matagal na sa kumbento. Nagka-Alzheimer. Ngayon, yun ay pag nadudumi o napapaihi, papasok yun sa kwarto ng ibang madre at doon dudumi. At pag sinabing, "Sister, bakit kayo dito dumumi?" Hindi naman ako eh. Kayo lang ang pumasok dyan eh. Bakit? May pangalan ba? May pangalan ba yung dumi niya at bakit daw nalaman na siya ang dumumi? So, may Alzheimer yon. Pero yun aming madre na may Alzheimer. Pero lagi naming katuwaan. Kasi ang galing lumarson. Magaling magrason. Sabi namin ay, tinan nga natin kung ang moralidad ng madre ay kahit pag may Alzheimer ay intact pa. Sabi nung isang madre namin ito may kasamang kiltsamba yung pamangkin. Sabihin mo na ikay buntis at ipapa-abort. Tinan ko kung anong i-advise niya. Sabi, "Sister, ako po'y buntis." Sabi namin, "Mother, ha? Buntis ka?" "Ay, ano po ipapa-abort ko kasi wala na po yung iniwanan ako ng lalaking nakabuntis sa akin." "Ha? Ba't mo ipapalaglag?" "Sige, ipalaglag mo at sasambutin ko." Sasambutin daw niya. Ay, naku, salamat po. Ayan, sasambutin niya. Isa pang kwento doon sa aming madring yon na may Alzheimer. Sabi niya, "Sister, kilala niyo ang presidente natin?" Ang presidente noon ay si Gloria Macapagal Arroyo. Hindi. Ating vice presidente, palagay ko kilala ninyo kasi taga Mindoro. Kababayan nyo. Ang pangalan po ay si Noli. Sabi niya, "Ay, oo, kilala ko yan." Si Noli Metangere. So, Noli Metangere. Ay kahit may Alzheimer, ay kami ay masaya. Kaya hindi ho porke tayo natanda ay tayo ay hindi magiging masaya ang ating buhay. Pati no masaya ang nasa paligid natin. Sabi ko, "Sister, wag muna kayong mamamatay. Wala kaming kaligayahan." Okay, so magwawala ang inyong mga ngiti at inyong mga pagtawa at pagpakikisama. Okay. So, ano pang nahina sa ating katawan? Nahina na ang So, nahina na po ang connection sa ating utak, neurons. Pero, nadadagdagan ang connection sa utak. Okay. So, kahit na tayo ay, ang bilang ng neurons sa utak ay bumababa sa pag-edad, kaya nahina ang memorya, pero hindi po ito dahilan para hindi tayo matuto.
sapagkat mayroong nabubuong mga bagong koneksyon. Kaya kayo nandito, pwede pa rin kayong matuto. Okay. Yung mga mabagal nga lang at hindi na coordinated, pero ito ay not matututo pa rin. Okay. Anong nangyayari naman sa inyong mga mata? Hirap nang gumawa ng luha. Kaya ang nangyayari sa mata ay nagkakaroon ng katarata. Nagdidilaw na ang mata. Hindi na kasing sparkling noong tayo ay mga bata. So, nadilaw na ang mata at pag nagkakaedad, pag mahirap nang tumingin, pag masyado nang malapitan, kaya nagsasalamin. At ang iba naman ay inoopera. Okay, so yan ang sa mata. Sa tainga, sunod. Okay, pag po masyadong maliwanag, ay hirap na rin ang mata. Ano pa? Sensitibo sa liwanag at nakakasilaw. So, yun po ay normal na nangyayari sa pag-edad. Okay. Meron kaming mga madre, bata pa, nobis pa nga lang, kapapasok pa, nag-hearing aid nga. Meron kaming junior pa lang, nag-hearing aid na. Bakit? Kakasalpak ng earphone sa tainga. Mga kabataan, kung gusto nyong tumanda ng maaga, kayo ay laging mag-earphone ng malalakas. At kayo ay bata pa ay hindi na makarinig. Kaya sinasabi ko, kabataan ay nasa kabataan ng pag-aalaga, huwag yun ang antayin. Hindi na kayo mag-aantay na tumanda. Mawawalan na kayo ng pandinig. So sa mga matatanda, normal na humihina na ang tainga. Kaya sensitive na sa ingay. Ayaw na ng malalakas ayan. Nanipis ang pader ng auditory canal, kumakapal na ang eardrums. Kaya hirap na makinig sa mataas na frequency. Mahirap sundan ang pag-uusap sa isang masikip na silid. Meron kaming madre, 70s pa lang siya. Sabi niya, pag nag-uusap, ang napapakinig lang daw niya, puro daw ganun lang. Hindi niya maintindihan. Parang, lalo na kung sabay-sabay. Hirap nang makinig. Kung kayo hirap nang makinig, kabataan, lalo na po ngayon. Kaya, mahirap na bingi ng matanda, bingi pa rin ang bata. Kaya kung minsan sa novitiate, sa formation, kaya pala hindi makaintindi, ay yung pala'y bingi. Ganun din. Kaya kung minsan, nagiging impatient sa matanda, hindi natin alam, hindi pala nakakapakinig na. Kaya hindi maintindihan. Okay. Tingnan naman natin mga ngipin. Kahapon, galing po ako sa dentista. Sabi ko, bakit po naitim ang ngipin ko? Itong isang ngipin kong nasa harap. Sister kasi po ay nagka-trauma. Pati palang ngipin, may trauma. kaya nangingitim. Akala ko mental. Sa psychology, nasa field ako ng psychology. Akala ko yung lamang mental health, sa mental health may trauma. Pati palang ngipin, may trauma. Ay sabi po yan, i-cover up na lang. Sabi ko, kasi pag naedad na, ang ngipin ay, ano nangyayari? Depende sa pag-aalaga ng inyong ngipin, mas tuyo na ang gilagid at ang bibig. Kaya, madaling masira ang ngipin.
Okay. Yan, maaaring umitim, maging mas malutong at mas madaling mabali. Hindi na makakain ng malulutong na chicharon na matitigas. So, mapili na tayo sa ating kinakain. Yan, at natutuyo ang bibig, kaya nabubulok ang ngipin, nagkaka-infeksyon. Hirap nang magsalita, hirap na ding maglumunok, hirap na rin pagtikim o pagtikhim. Hirap na. Kaya importante na inom ng tubig. Yun pa naman ang hindi nakakaramdam ng uhaw. Pag matanda na nadidehydrate kasi hindi nararamdaman ng uhaw kasi hindi pinapawisan. Hindi madaling pawisan. Yan, nagiging manipis ang balat, kaya nakulubot na. Okay. Madaling mabugbog natutuyo ang balat kasi nawawala na ang natural na langis ng balat. Okay. Kaya dati kayo ay flawless nung bata, ngayon no less. Ano kayo? Pagtanda ay wala na. Less than na, hindi flawless. Okay, kasi ay nawala na ang mga natural na langis sa balat. Ay pag kayo nagpa-botox, ang mukha ninyo para ng estatwa. Hindi na kayo makangiti ng ayos. Kasi ay minamanhid ang mga muscles para wag kumulubot, binabatak. Ay pag kayong umiti, nangingiwi ang inyong bibig. Ngingiwi na ang inyong bibig at lalo kayong salip na maayos ay tanggapin na lang. Okay. Yan, so yan ang mga ayan. Maaring maputi na ang buhok. Kung tinitina, ay nako, ang dami ditong ang iitim ng buhok. Hindi kayo makikilala kasi hindi na naputi ang buhok. Yung pala ay masipag. Masipag magtina. Okay. Yan. Yan ang normal na nangyayari. Pag kayo ay laging nasa initan, edi marami kayong pekas sa muka. Pag kayo ay laging naninigarilyo, ay madali kayong tatanda. Yan, mga nangyayari. Mahirap kayong hindi na masyadong hindi kasi masyadong pinapawisan, kaya yung init hindi maalis. Pero pag naglamig naman, madali ding malamigan. Kasi manipis na ang balat. Okay. Tingnan naman natin ang pagtulog. Kaunti na ang pagtulog. Kayo ba'y nakatulog? Palagay ko hindi na. Ay, meron mga nailing. Hindi na nakatulog kasi excited. Excited sa isasayaw. Excited sa isasayaw, pero pagdating ng sayaw, hindi na alam kung anong steps. Nalimutan na. Ayan, napuyat. Okay yan. Ano pa nangyayari? Kaya kailangang maaga ang tulog ang kain para maagang makatulog. At ilang beses nang papunta ng CR, pabangon-bangon na sa gabi. Okay. Aha. Punta naman tayo sa weight. Sino pa dito? Tingnan natin naman. Alam nyo, nung ako'y pumasok sa kumbento, 80 pounds lang ako. Ngayon, 160 pounds. Na doble. Ako'y payat na payat nung ako ay pumasok sa kumbento. Normal po na sa pag-edad
ay kayo ay mag-gain ng weight. Bakit? Mas mabagal na ang metabolismo ng katawan, mas kaunting calories ang sinusunog sa katawan. Bakit? Itong mga energy natin nung kabataan ay pagtanda hindi na ginagamit, naiimbak bilang taba. Ako po ay nagma-martial arts pa nung kabataan, kaya ako'y fit na fit. Ay hindi ko na kaya, masakit ng balakang, ay di, naimbak na bilang taba. O yan, anong nangyayari? Ano pa? Ang antas na aktibidad ay bumababa, kaya tumataas na ang timbang. Sabi nung isang pare, hindi na nga ako nagkakanin. Bawas na nga ang aking kain. Hindi pa rin ako pumayat. Ay di kayo nag-exercise. Ay kahit ako mag-exercise, yun pa rin. Wala, meron talagang lahi ng tabain. Tapos na tayo sa mga palatandaan ng pagtanda. Punta naman tayo sa biyaya ng pagtanda. Hindi porke may nawala sa atin, itong mga pinaunang mga nasabi ko, ito yung mga nawala. Pero, tingnan natin, ano naman ang biyaya ng pagtanda. Ang buhay ay hindi humihina, kundi lumalalim. Ibig sabihin po ay mas malalim ang ating pananampalataya, mas malalim ang ating pag-ibig, mas malalim sana yung ating pagmamahal sa ating kapwa. Lumalalim, hindi tumatanda, kundi we become deeper sa ating pananampalataya. Importante yon. Kasi marami na kayong naranasan sa buhay. Sapagkat bawat edad ay banal. Pasalamat tayo at umabot tayo sa ganitong edad. Kasi ay maraming namamatay ng bata pa. Pero kayo ay umabot na sa ganitong edad. Ito ay isang biyaya. Okay. Sa bawat panahon ay may biyaya at grasya. Hindi ibig sabihin ako'y matanda na wala na akong kwenta. Lahat ay may biyaya at grasya sa bawat yugto ng ating buhay. Okay. So ano ang karunungan ninyo? Hindi yung karunungan na pinag-aralan, kundi pinanday na ng panahon. Marami na kayong napagdaanan. Kaya ito ay biyaya at ito ang wisdom na ito, karunungan na ito ay hindi na pwedeng makuha sa inyo. Pero pwede ninyong ipasa sa iba. So napakahalaga ng biyaya nito. Huwag niyong sasarilinin. Sa iyong matatag na pananampalataya at pananalig sa Diyos ay inyong ibahagi sa iba. Meron kayong mayamang alaala, mayroong stock knowledge ng karunungan at karanasan. Kaya may pumutok doon. yun lang palang pinto. So, yung inyong karunungan at karanasan ay pwede nyong ibahagi sa iba. Okay. Sabi ni Archb, nag-dialogue sa mga department ng education, mga nasa government. Kasi po, ang sitwasyon ngayon ng kabataan ay marami ang nagkakaroon ng depression at mayroong malaki ang rate ng suicide. Hindi lamang sa ating archdiocese, kundi sa buong mundo. Bakit? Ang nangyayari kasi ay nawawala na ng paggabay ang mga kabataan. Sino bang gumagabay na ngayon sa mga kabataan? Social media. Dati ang tinatanong ang matatanda. Ngayon, pag may tanong ang kabataan, ang tinatanong na ay i-google mo. Hindi ba, mga kabataan? Sa halip dati noon, ang karunungan ay ipinapasa natin kasi hindi nila maunawaan.
Pero ngayon, hindi. Kaya ngayon, yung inyong kayamanan, nakarunungan, dahil sa inyong karanasan, hindi nyo maipasa. Nasaan ang mga matatanda para magturo sa ating kabataan? Kaya yun ay sinasabi, bakit sa school ngayon ang mga teachers binabaliwala? Ay, ang teachers ay, makasalubong teacher, maraming dala, ay hindi pinapansin. So yung mga normal na respeto, hindi maibigay. Ito po ang pwede nating ituro sa mga kabataan. Ang nangyayari, kayong mga kabataan na nakikinig, huwag kayong umasa sa social media na walang karanasan. Ang mayroong tunay na karunungan ay yung mga nakaranas na at nalampasan na ang mga bagay-bagay. Kaya napakahalaga ninyo sa ating komunidad. Huwag niyong sabihin na wala kayong saysay. Kaya mga kabataan, kung kayo may mga tanong, kayo magtanong sa nakatatanda sa inyo. Huwag niyong i-google. Kasi merong isa na lumapit sa akin, nag-attempt mag-suicide. Ngayon, hindi makabalik sa school kasi ay kung walang psychological assessment. Kasi daw, hell week daw. Ano yung hell week mo? Panahon na examination, hindi niya ma-contain ang sarili niya na napakadami niyang pag-aaralan, ay gusto na lang niyang tapusin ang buhay. Hinahin niyo yun. Hell week, ay ang pinagdaanan ng mga magulang ninyo bago kayo napalaki, ay gano'n na lamang. Ito lamang, mag-aaral ka na lamang, ay hell week pa, magpapakamatay na. Sabi ko, saan mo natutunan yung pagpapakamatay na ganyan, pagka nahihirapan ay maglalaslas ka na ng sarili? Ay sa internet po, sa social media. Kaya po yun ay maganda na nandito ang matatanda ng WhatsApp kasi kayo ang gagabay sa ating mga kabataan. Amen. Yan. Kayo ay recycled but not retired. Wala tayong pagretiro. Ang ating nare-recycle lamang tayo. Pwede pa tayong may ambag at may maibahagi sa ating parokya, sa ating komunidad. Okay. You are as old as you feel. Sabi ng aming matandang madre, hindi naman edad lang ang natanda, ay balat lang ang natanda, hindi ang puso. O tinan nyo, si ma'am kanina ay 21, feeling 21. Okay, pero 81 na. Yan ang spirit. Yung aming madre nga ay 90 na, feeling 18 years old. So yun ang ating yung meron tayong energy pa rin na ibahagi ang ating sarili. Okay. Hindi natigil ang buhay sa pag-edad. Huwag kayong magmukmok sa inyong mga bahay. Kayo'y lumabas, kayo ay makilahok. Importante. Mapakagaling nga ang inyong parish priest, lagi na kayong tinawag. Kaya kayo ay kaya lagi kayong busy. Bagyong-bagyo, nagpa-practice. Okay. Ay, di kayo hindi naiinip. Okay. Meron kayong ginagawa. Okay. Ayan po, sa ating pagtanda, sinasabi nga na, pwede pang matuto. Ayan. Marami pa tayong pwedeng maibahagi, kahit kung minsan nalilimutan mo na kung ano pa ba yung pwede mong ibahagi. Pero meron ibabahagi. Yung iba, yung mga nagre-restaurant, saan mo natutunan ang paglulutong ito? Minana ko sa aking lola. Di ba? Yun. Kasi ipinapasa yung nakaalaman na hindi pwedeng hindi pwedeng matutunan basta-basta. Kahit kami cookbook, may sekreto yan sa pagluluto o sa mga bagay-bagay.
Kaya mahalagang ito ay naibabahagi. So, hindi ka tumatanda, nagiging classic ka lamang. Tingnan mo yung classic, walang kamatayan. Pag classic music, ibig sabihin ay walang kamatayan. Pagka pumunta sa museum, nakikita mo na, aba, yun ang gamit namin noon eh. Ay antique na. Ibig sabihin, antique ka na rin. Okay. O yan, pagka na. So, paano magiging masaya at aktibo ang mga matatanda, mga umiidad? Ay, physical, mental, emotional, at spiritual. Paano magiging masaya at aktibo? Balanseng buhay. Pag-ehersisyo. Alam ko dito nagsusumba. Ang mga kasama ni Father, nakita ko sa video, nagsusumba, puro matatanda. Tama, pero maganda pong bagay yun na kayo ay nag-ehersisyo. Sapat na tulog at pag-aaral ng bagong kaalaman. Ako ay nag-aaral ng kung ano-ano pang mga bagay para wag ako mapurol ang aking isip. Basa pa rin ang basa, nag-aaral ng bagong instrument. Ito po ay anti-Alzheimer para wag kayong mahuli. Pwede kayong mahuli, pero hindi mahuli. Okay. Pakikipagkaibigan at pakikipagkapwa-tao. Yung mga kaaway ninyo, batiin nyo na. Huwag nyo na yung sa pagtanda ay hanggang ngayon ay kaaway nyo pa rin. Aba, ay haharap na kayo sa Diyos eh. Huwag nang palungkutin ang buhay. Kaya masaya na kayo nakikipagkaibigan at nakikipagkapwa-tao. Napakahalaga po yan sa pagtanda. Ay patawarin nyo na yung mga kinakagalitan ninyo. Huwag nyo palungkutin ang inyong buhay. Okay. Aktibo ang pakikilahok sa parokya. Pag kayo tinawag ng parish priest, punta agad. May prayer group, may koro, may outreach. Ito ay nasubaybayan ko ang inyong parokya na pag merong disaster, kayo ay nandoon. Sino ba nandoon? Eh di mga matatanda. Sino ba nga members ng PAF, Father? Mga psychological PFA? Eh, mga matatanda ang nakikita ko. Pero may ilang kabataan na naggagay, na eengganyo na sumama. Okay. Mas masaya at mas mahaba ang buhay ng nakatatandang aktibo sa komunidad. Kaya tingnan nyo, yung mga nagdilingkod sa simbahan, ang haba ng buhay. Ang nanay ko po namatay ng 83 years old. Pagka-retire niya ng principal siya sa school, naging katikista. Ay naku, active, nagagawa pa ng mga libro sa katisismo. Ay nung pinatigil na ng parish priest, binigyan na ng certificate, kayo tumigil na, matanda na, humina na ng humina. Pag nawala na yung connection sa iba, ay madaling humina. Nanghihina na. Pero pag kayo aktibo na nakikilahok, ay importante na kayo ay mas masaya at mas mahaba ang inyong buhay. So inilalagay ng Diyos ang mga kulubot kung walang kulubot, hindi yung ngumingiti. Kaya huwag kayo mahihiya sa inyong kulubot. Ibig sabihin, kayo ay masayahin, kayo ay ngumingiti ng inyong kabataan. Okay. Kaya hindi maganda nagpapabotox. Ayan. Kapag may reunion, anong ginagawa ninyo? Mas madalas ang tanong ng senior, hindi na kumusta ang trabaho mo, kumusta ang ang blood pressure mo, kumusta ang health mo, meron ka bang maintenance, ano bang iniinom mo. Yun na pag may reunion.
Yun na ang ginagawang mga tanong. So, anong bagong misyon? Anong bagong misyon ng mga matatanda? Magturo at magbahagi ng karanasan sa kabataan. Iyon ang inyong misyon. Ano pa? Maging huwaran ng pananampalataya. Ay pag kayo laging yung mga vocation na lumalabas, sabihin na, bakit ka nagpare? Bakit ka nagmadre? Ay, lagi ako sinasama ng lola sa pagsimba. So, akayin ang mga kabataan na lumapit sa simbahan at pag may mga problema, ipasa Diyos. Okay. Kayo ang living history books ng parokya. Tinatanong, ano bang nangyari noong panahong una? Ano ba ang parokya noon? Kayo ang living history ng parokya. Sabi sa Titus, chapter 2, verse 2, sabihin sa mga nakatatandang lalaki na sila'y laging mapagpigil sa sarili, marangal, makatwiran, at matatag sa pananampalataya sa pag-ibig at pagtitiis. Yan ay sa Book of Titus. Ano naman ang sabi sa kababaihan? Sabihin sa mga nakatatandang babae na sila'y mamuhay ng may kabanalan, huwag maninirang puri at huwag malululong sa alak. Parang babae ata na lululong sa alak. Kundi magturo ng mabuti upang maakay nila ang mga kabataan. So, noong panahon sa Biblia sulat na paano gagabayan ng matatanda. Magiging mabunga kahit wala sa gawa. Paano kung hindi na kayo makakilos? Meron pa ba kayong maiaambag? Pwede tayong mamunga kahit wala sa gawa. Anong inyong gagawin? Kahit sa katahimikan, ako'y pwedeng maglingkod. Ano ang gagawin? Aking presensya, panalangin, kabaitan at karunungan ay handog ko sa iba. Kayong aming mga madre, kahit nakahiga na, ang tawag namin mga prayer warriors. So, hindi ibig sabihin na kay ratay ka na, wala ka nang magagawa. Mayroon pa. Okay. Wag yung maging cranky sa pagtanda. Okay. Kapag sinabi ng kabataan, ay naku, luma na po yan, nung payang, hindi pa ako pinapanganak, sabihin nyo, ay panahon ko yun. Okay. Ayun ang maganda sa pagtanda, hirap na kayong makipag-away. Yun lang ang ganda doon. Wala nang power. Okay. Kaya maganda, iniyayakap ninyo ang inyong pagtanda. Biyaya ng pagtanggap at pasasalamat. Kasi sa pagtanda, sana ay mas kalmaldo at mas kontento ang puso ninyo. Okay. Sabi sa Aklat ng Awit, sila'y namumunga pa kahit sa katandaan, nananatiling sariwa at luntian. Okay. Kayo namumunga pa rin kahit sa pagtanda. Okay. Sa Book of Proverbs, ang katandaan ay tanda ng karangalan. Ang uban ay korona ng karangalan. Namumuhay sa katwiran kaysa sa taong makapangyarihan. So, wag niyong itago ang inyong uban. Ay, paiitimin Ayan ay, ganda nung kita yung wisdom hair. Okay. Ang kalwalhatian ng mga binata ay ang kanilang kalakasan at ang kagandahan ng matatanda ay ang ulong may uban. Ayan, lagi na sinabi. Pagyakap sa yugto ng pagtanda, tandaan nyo, si Moises ay tinawag ng Diyos na i-lead ang mga Israelites. 80 taon na siya noon.
Pero 80 taon siya pang mag-guide ng buong Israel. Sino pa? Si Abraham. 100 taon na nung pinanganak si Isaac. At lalo naman si Noe, 600 years old ang ginawa ang arko. Ay hindi napili ang Diyos ng edad. Kung anong ipapagawa sa inyo, hindi niyo ibig sabihin, hindi niyo sasabihin, ay hindi na ako pwede, matanda na ako. Pag kayo binigyan ng misyon at kaya pa, wag niyong harangan ang biyaya ng Diyos sa inyo. Okay. Nga Simeon at Ana, tapat na nanalangin sa templo. Si Sarah at si Elizabeth tumugod sa misyon kahit sa kanilang katandaan. At lalong-lalo na ang ating pinagdiriwang ngayon, si San Joaquin at si Santa Ana, na sila ay nananalangin na magkaroon ng anak. Sa kanilang katandaan, binigyan sila ng anak na si Santa Maria. Ay kung hindi sila naging tapat sa Panginoon sa kanilang katandaan, ay hindi nila magiging anak si Santa Maria. Okay? Kung tatanungin kayo, anong sikreto at kayo ay mahaba ang buhay? Kasi si kamatayan, hinahabol. Siya'y mabagal tumakbo, kaya hindi mahabol ni kamatayan. Okay. Kung minsan nakakalimot ka na, bababa ka, kuhanin mo ng lahat. Ano pa nga ba dapat kong kuhanin? Kasi ganun-ganon ang mga matatanda. Kung minsan bababa ka, hindi mo alam kung bakit ka bumaba. baka hindi nyo alam ba't kayo narito. Okay. Mamaya pagsasayaw, hindi na alam kung anong step. Okay. Kaya sa huli, pasasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong patuloy na pananampalataya. Salamat sa inyong ngiti at panalangin. Huwag kalimutang magbahagi ng masayang alaala. Yan. Pagpalain tayo ng Diyos, sana'y manatiling matibay ang inyong alaala, lalo na ang inyong magandang alaala. Sinabi naman ng Diyos, ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. So yun ang ating assurance. Huwag niyo mag-isip na pinabayaan na ako ng Diyos. Tayo ay hindi niya pababayaan. Okay? Patuloy tayo maglingkod, magdasal, magmahal, anuman ang ating edad. Okay? Manatiling naglilingkod na may biyaya at saya. Maraming salamat po. Ako'y lumampas ng 20. So, masaya ang pagtanda at mabiyaya ang pagtanda. Okay po. Hello! Hi! Gising pa ba kayo? Palakpakan natin si Mother Julie, ang Mother Prioress ng Missionary Catechist of the Sacred Heart. Isang tawag lang po natin dito ay lagi po siyang nakaalalay sa atin sa mga gawaing ganito. Batak na batak po yan, maraming karanasan. Itsurang bata pa po yan, pero senior citizen na yan. 63. Tama ba, Mother? Palakpakan natin. Pero, baka po kayo'y may tanong. 1 hanggang 2 tanong lamang kung inyong naintindihan. Napakinggan nyo po ba? Yes, po. Naintindihan nyo? Father, pwedeng pakiulit. Wow. Sige, baka po may gustong magtanong, malakas ang loob, to clarify, to add something, baka kayo may inyong reflection. Sino po? Mayroon po? Huwag kayong matatakot. Meron? Bibigyan ko ng 100 ang magtatanong. Wala. Dadalawing 500. Wala, sister. Walang gusto magtanong. Napakalinaw, palakpakan natin.
Okay. Good. At dahil medyo napagod kayo ng konti, atin pong tinatawagan ang ating pampasiglang bilang, ang ating mga tropang mga kabataan. Tinatawagan natin kung sino man sila, pumarito na. Masayang Kristiyano. Okay. Yung mga dapat na naririto, palakpakan po natin ang mga kabataan. Ang ganda po ng blending natin. Pwede naman talagang, pang-lolo't lola lang yan. Grandparents, may apo. Pang matatanda lang yan, senior citizens. Pero sinamahan natin ang mga bata't kabataan eh. Kasi mga matatanda, seniors, at grandparents, ito ang inyong nakalipas at nakaraan. At mga bata, ito ang inyong hinaharap. Palakpakan natin ang mga ito, ha? Kita nyo mga bata natin, katakot-takot. Katakot-takot ang mga kabataan. Mga bata, pwedeng iba dito, ditong iba, dini. Spread out. Doon, spread out, hey. Spread out. Conquer the place. Pasok kayo, pasok. Conquer the place. Magkaka-stampede kayo diyan. Magkaka-stampede. Conquer the place. Pasok. Yung mga hindi manunulad, pasok. Yung hindi mangungopya, sa parokyang ito, ayaw ko nang mahiyain. Makapal ang mukha. Dapat makapal ang mukha. Pasok dito. Wala ba dito? Wala. Wala ba dito? Ang mga batang ito'y makakapal ng mukha. Palakpakan natin ang lahat ng mga batang makakapal ng mukha sabagat masaya sa Panginoon na nagmamahal, nagpapahalaga, tinuturing tayong mga anak. Mga alternates, sayaw din kayo. Ang hindi sasayaw ay hindi kakain. Sayaw din kaya? Okay lang sa inyo? Saya taas, ano din kayo, mga bata? Conquer the place. Lahat ng lugar. Okay. Masayang Kristiyano, maestro, please. Pagkatapos po nito, ihahanda na po natin ang ating sarili para sa pagdiriwang ng misa, CR break. CR break muna sa mga naiihina at tensyonado na dahil baka makalimutan ang kanilang pinraktis. Sayang naman ang napakalaming premyo. Okay. Muli, masayang Kristiyano, palakpakan natin ang mga kabataan.
Kristiyano ka, masayang Kristiyano. Ang mga Katoliko nagpupuri at nagaganap sa Panginoon. Magsiyahin tayo at manalangin na matanggap ang kagalakan sa Panginoon. Mugi! 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 Kristiyano ka, ibugi mo, ibugi mo, ibugi mo, ibugi mo, ibugi mo, ibugi mo, Kristiyano ka, masayang Kristiyano. Ang mga Katoliko nagpupuri at nagaganap sa Panginoon. Magsiyahin tayo at manalangin na matanggap ang kagalakan sa Panginoon. Isko mo, isko mo, isko mo, isko mo, isko mo, isko mo, Kristiyano ka. Isko mo, isko mo, isko mo, isko mo, isko mo, isko mo, Kristiyano ka, masayang Kristiyano. Ang mga Katoliko nagpupuri at nagaganap sa Panginoon. Magsiyahin tayo at manalangin na matanggap ang kagalakan sa Panginoon. Itango mo, itango mo, itango mo, itango mo, itango mo, itango mo, Kristiyano ka. Itango mo, itango mo, itango mo, itango mo, itango mo, itango mo, Kristiyano ka, masayang Kristiyano. Ang mga Katoliko nagpupuri at nagaganap sa Panginoon. Magsiyahin tayo at manalangin na matanggap ang kagalakan sa Panginoon. Na matanggap ang kagalakan sa Panginoon. Na matanggap ang kagalakan sa Panginoon. Okay, palakpakan po muli natin ang mga bata. Wow, grabe, grabe. Ito po ay sa ating boom, banawa, boom, yeah, yeah. Boot, Bariapas, Balele, Natatas, Wawa, sa 5 barangay na nasasakupan ng Queen of All Saints sa mga chapels na meron tayo, okay? Sa mga gusto pong mag-CR, pwede po kayo mag-CR. In 5 minutes, mag-i-start na po tayo ng misa. First part ng ating celebration, ating talk. The second part of our celebration, the Holy Mass. Sige po. In 5 minutes, start na po tayo. Sa mga gusto mag-CR, then balik po kayo. Simula na po tayo. Thank you. Announcement po lamang, ang atin pong second collection ngayong araw na ito sa misa
Ang atin pong maiipon ay atin pong itutulong sa mga nasalanta ng kalamidad ng bagyo. Tutulong po natin ito sa nasalanta.